Osaber nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng may buong puso at kadwa. Ayun. Isang malaking awesome, and thank you so much guys. Maraming salamat sa mga nandito agad at abang na abang dito sa Oso the Chismoso. And ako nga pala si Osaber, and I've been here since 2017. I've been trying to share you guys my wins and losses since 2021 dito sa YouTube, Facebook, and kahit saan pa man. So guys, wala akong live nung kamakailan, no? Big shoutouts nga pala sa fiancé ko, yan, kay Maria. And of course, big shoutouts kay Papa Jesus. Mga nauuna-una dito, big shoutout sa inyo guys. Maraming salamat. Okay. So, big shoutout sa mga nandito kay Overflow, kay Enteng, big shoutout sa inyo. Sa mga members ng Meraki, members ng YouTube natin, big shoutout sa inyo. Mga nagdo-donate ng $1, $2, maraming salamat sa inyo. Kaya ang nagpo-push ng natin, ng funding natin dito. Salamat sa inyo. Kay Master Gray, big shoutout sa inyo. Yan. Kung wala yung pera nyo guys, daw makakakuha ng mga chismis. Okay, so speaking of chismis, mamimigay nga pala ako ng chismis sa inyo. Libre ha. Kung may 51 viewers tayo, 42 likes. Kayang-kaya natin to. Last time, consistent tayo. 3 days consecutive, 51 viewers. Tapos, kailangan ko lang ng 42 likes and 30 shares, no? So, yan. Para lang malaman ko kung talagang interesado ay sa mga ganito. So, yan. Okay, big shoutouts nga pala kay Zenmind, kay KZ, yan. Kay Papel na Durog. Big shoutouts kay Joe Chris, yan. Big shoutouts sa inyo. Okay. So, eto na. Guys, kung ready na kayo, tanin nyo yung comment para ma-reach out natin tong 42 likes and 51 viewers natin. Okay? Sana ma-reach natin to. Okay? Okay, type nyo lang number 3 or awesome. Yan. So, yun lang kailangan nyo guys. Ganun lang kadali. Okay, so if you missed out a lot of prominent financial buy-ins, buyouts dito sa Oso the Chismoso, marami akong pinamimigay dito sa Meraki channel na mga assets na really potentially be the future's narrative. Okay, and it's becoming so obvious to the point where parang yung mga tao are focusing on meme coins again. Okay. Now I'm gonna reveal you guys what's gonna be the future narrative. Okay, if you stick around. And kung mabait kayo, okay, at tinry nyo naman na i-push yung viewers natin into 51 viewers, baka yung mga nandito sa live makakuha ng libreng document. Okay? So dito sa libreng document na to, meron tayong 7 na chismis na sobrang evident. Okay, hindi ko i-reveal muna. Okay, gusto kong magtrabaho kayo. Okay, i-grind nyo kung totoong desidido kayo. Okay, i-share nyo lang guys. I-share nyo lang. Ganun lang kadali. Tapos yung share nyo, makakaratingin kung kani-kanino. And yung mga gusto sumali sa Meraki, please, punta ka lang sa description down below ng ating video. If you want more this kind of chismis, recently may kumita na ulit. Times 2 from 10,000 pesos na pag 20 siya. Ganun kadali. And nasa thumbnail natin yan. Okay? So, hindi ko yung inuutosan sa, post ka naman, etc. Hindi yan. Okay, yan. Si La Jules, yan, mga luma yan, dating Meraki. Siya makapagpatunay kung chismis lang yung sinasabi ko. Kung hindi yan totoo, siya magsasabi. Okay? So, yun nga. Kung na-miss out nyo yung mga ganitong financial shot calls, ay, marami kasi sabi, sayang Sir Oso, sana namimigay ka ng free shot call. Dati namimigay ako libre. Wala kayong pakialam. Pag kumikita lang yung shot call natin, doon kayo may pake. Okay, so ngayon, sasabihin ko sa inyo guys. Okay. There is, okay, an upcoming skyrocketing potential narrative. Okay. Dito sa US mainly. Kasi ang daming ang daming news dito sa US na parang regulation, blah blah blah, this and that. Okay. Ang daming noise din to the point where iisipin mo lahat to gem ba to, lahat ba to Okay, dito papasok yung parang discernment na tinatawag. So doon tayo may power, doon tayo binigyan ni Lord discernment. Okay, and doon ko nakikita yung totoong chismis sa, alam mo yun, pang-ingay lang.
Okay? So this kind of mainstream endorsement often screams local top. Okay? Nasa local top na tayo for crypto vets, okay, and analysts. Now, back to your regularly scheduled alpha drops. Pag doon kayo sa Meraki, guys, nagpapamigay ako ng mga drops na sobrang high risk. Okay? So, yung word natin, it's spreading fast. Okay? And ang dami nating mga binibigay na mga assets na bago pa kumalat at alam mo yun, naging parang, uy, talagang sure na to. Ito na yung next gem, etc. Magta-times 2 to, magta-times 3 to, na times 4 to at least, etc. And yun yung nangyayari sa mga recent assets na pinamimigay natin. Okay. So, based on the track record of inverse calls, okay, na mga pinag-a-analyze natin, okay, there is a huge sentiment shift. Okay. So, yung Bitcoin dominance natin, punta tayo sa trading view. Okay. Proof na wala talaga akong script ngayon. Hindi naka-ready yung mga docs natin, no? Okay. So, parang nagpa-flag na siya, no? Okay. But, the question is, which are the true liquidity? Which are the true volume? Mamaya kasi flat bottom yan, tapos boom, bumagsak na ganon ng mabilis, tapos bigla tayong umangat. Pwedeng ganon, di ba? So, ayun yung mga scenario, key scenario na sinasabi ko sa inyo. So, rate cut meron ako dyan. So, i-share ko yan dun sa document. So, kung ma-access nyo yung document, sayang. So, sana makapag 51 viewers kayo, 42 likes, 30 shares. Ganun lang kadali. Kita naman sa screen. Sundin nyo lang. Okay? So, eto na. Tulad nga sinasabi ko, the Bitcoin dominance, pupunta tayo sa Bitcoin. Okay? Sinasabi nila, ay, Bitcoin dominance, bumabagsak. Okay? O, bumabagsak, umaangat ulit, etc. We've been predicting this. We want this to really retrace bago tayo talaga tuluyang bumagsak, no? So, nung last time, okay, everyone's like doubting nung sinasabi ko, wait lang, nasa 4 hours kasi tayo. Punta tayo sa 1 week. Dito siya kita eh. Yan. Okay. So, everyone's doubting na, pero sa ito na ba yun? Sure na ba yan? Etc. na nandito tayo. Nung sinasabi ko, babagsak to. So, yan. Sinabi ko, babagsak siya. Hindi ko lang in-expect na magdidip siya sa 50 moving average. Okay? And hindi ko na in-expect na babagsak pa siya kasi imposible naman na butasin niya yan unless there is a broken system that we're looking at. Okay. So, ang reason din dito natin napagtanto na ang reason din kung bakit na-stop talaga tayo dito sa 60% ng moving average. Hindi lang dahil sa moving average, hindi lang dahil reactive. This is not a price that you can buy. Okay, this is merely fundamental. Walang BTCD na pwede mong bilhin, pwede mong i-sell, no? So, this is merely a fundamental calculation put into a technical analysis. So, yung Bitcoin dominance natin hit a predicted peak na sinabi ko sa inyo, pero it's climbing back up, okay, hinting an altcoin weakness ahead. Okay, which is here at the 63. We need to retrace that one in order to give a opportunity for those people who were not able to really bag some assets dito. So, the question here is there a best hope? Okay, is it going to stall around 62? Diba? Mamaya sabihin, balik siya 62, tapos bigla nang bumagsak ng tuluyan, tapos yung BTC natin biglang bumulusok pataas kasi everything seems like the sentiment is already in play. Tapos kung papansinin nyo, ang daming stimulus na naman na nagkakalat at lumalabas sa Google at dito sa US lumalabas sa Google at inaalok for the August na you can claim, which is more than $1,000, and that is huge. Okay, isipin mo na lang ilan yung maka-receive ng 1,000 na to. Tapos ang gawin makabili ng mga altcoins. That is very similar to the COVID-19. Okay, I'm not sure if this is gonna be like really pushed out. Okay, but there is a evident marketing. Okay, and it talks about like, oh, ito, stimulus check. Ito, stimulus, blah, blah, blah. Keme. Diba? Ang daming ganun sa Google.
So now, the best hope is, sabihin natin, gusto natin na umangat siya sa 62 to 63 before we can even try to say, oh, okay, this might be a chance for us to look into a best buying opportunity. Kasi dito na magsisimula na mag-sideways tong Bitcoin dominance natin. Okay. So, yung Ethereum natin, syempre, of course, nagkaroon siya ng nice run eh. Awan ko kung nakatingin kayo sa Ethereum recently. Okay. And, makikita nyo dito na back in July 7, sinabihan ko na kayo na maggawa ng long. Diba? Dito yon. So, ito yung proof natin, long pause. Tapos, meron ding dito. Bigay ko kayo ng proof. Okay, ulitin ko lang to ha. Hindi ko naman sa sobrang hinihilamos ko sa inyo na ang galing natin maghanap ng bottom. Pero parang gano'n na nga. Hindi na magsisinungaling sa inyo. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo. Alright, so, ayan. So, kung titignan nyo, okay, I've been predicting this as a bottom, no? Which is the darker red line. And worst case scenario, sabihin natin, sobrang ang daming parang negative news na nangyayari sa market, etc. Sasabihin nila, hindi, pangit talaga Ethereum, etc. O di 1,200. Okay, which is a very good signal for a double bottom, but it's not gonna be inside the trend line na gusto natin, which is yung 1,400. Kaya I stuck myself to the 1,400 conviction instead of the broken line here, which is the parang mas malambot na signal natin. Pero worst case scenario, comes down with the worst case scenario, yan yung mga pwedeng mangyayari. So yun nga yung nangyari, okay, and umangat na tayo. So I don't know like why it did not stop here in the 0.5 where it did. Okay, in-explain ko na to sa inyo. Okay, kung bakit. Okay, so yan nga, nag-retrace siya, pagka-bounce sa 618, dumiretso agad siya dito sa 236, pati dito sa 3,700. So this is very evident, this is very okay. Okay, but I would highly suggest to mitigate your long positions. Kasi di ba nung last time sinabi ko sa inyo, keep longing Ethereum, you're gonna make money. Ganun nga yung ginawa ni Merskov. So hindi ko naman maaasahan lahat na makakagawa kayo ng long. No? Sabihin, Sir Oso, hindi naman lahat kasi kaya ganito, ganyan. Okay. Yan yung problema sa atin. Kami, we take action. Ikaw, you try to look for reason. Na, kasi ganito ako, kasi ganyan ako. Deny yourself. Okay? Just do it. Just do what you need to be done. Or that needs to be done. You want to be rich? Rich people don't look at themselves. They just look what needs to be done. Okay? So, ito na yun. And we've been printing a lot of money so far recently. Okay, even Meraki bugs, kahit hindi na natin ginalaw, it's just like blasted off from 8,000 to 12,000 to 14,000 to 12,000 tapos 13,000 tapos ngayon 12,000 ulit. Okay, so we're playing around that levels already and it is giving us a signal na we are potentially doing a lot of major moves on August, September, October. So I'm still thinking about like a best position to get in sa cryptocurrency by August, no? Hindi ko sasabihin sa inyo na hindi sure talaga ako August when the regulation and also the tariff comes back. I'm very sure that it's gonna be going down. But it is very good na isipin natin na makapag-take profit, na makapag-take advantage tayo sa mga entry levels, no? Hindi magandang mag-isip kayo palagi na, negative, hindi yan hindi yan gagana, etc. Big shoutouts kay Eggsy. Yan, big shoutout sa inyo. Okay, so, ewan ko nagigets yung sinasabi ko. Okay, so, yung vibe natin, medyo umaasim na ulit. Kung nararamdaman nyo yun, kung FOMO pa din kayo at FOMO pa rin kayo, huwag kayong makinig sa sarili nyo. Or, makinig kayo sa sarili nyo, pero counter-trade nyo yung sarili nyo. So, it is very best to take profit, of course. Nung sinabi ko sa inyo na we are doing a lot of profits already, nung sinabi ko 123 is just like a really fake liquidity, do not think that it's gonna last long, etc. Diba? Sinabi ko yun sa inyo. Okay, and back tayo dito sa products natin. Okay, just to show you so far, okay, yung sinasabi ko, mga tayo doon. So we might be experiencing this one too.
So we might go back down. So parang ganito din, no? This might happen again. So or this one, no? Isang pump pa. Isang pump pa siguro. Papasok ng 130 tsaka to bumagsak. Para masarap yung bagsak natin. Pero ang problema kasi dito is hindi natin mahulaan yung liquidity eh. Hindi natin hawak yun. Wala naman tayong malaking pera eh. Hindi rin tayo makapag-participate ng maganda sa market na hindi na para sa atin. Nagigets nyo? So, nasa mercy na nga tayo ng institutions at ng news. As long as nagre-react pa rin tayo sa news, it's not gonna be our market for retail. Ako nagigets nyo yun. Yun yung sentiment dito ha. Okay, and psychological assessment ko pag tinitingnan natin yung market. Okay, hindi naman ako psychologist pero sinasabi ko lang sa inyo na pag matagal ka sa market, kayang-kaya mo to. Okay, sobrang dali lang na ito guys. Okay, you have to really invest years and years of time in the market. Yan. So, the highlights natin for tonight. Okay, big shoutouts kay Arnel. The Bitcoin dominance natin is around 61 na ulit. So, 62.24. Tapos biglang dumip ulit ng konti. Pero yung Fear Greed Index natin, it's hovering around, punta tayo dito ay Mesari. Nakita nyo siya eh. And so, price change, 11%. So, makikita nyo yung staggering difference ng 30-day changes nito, no? So, hindi mo naman pwedeng sabihin, Sir Oso, grabe ka naman. Ang laki na kasi ng price sa Ethereum, ni BTC para sa Ethereum price change. Pero kung makikita mo, ang laki na rin ng difference nila or yung layo nila sa isa't isa. Diba? Dapat si Ethereum sumusunod na rin. Yun yung sinasabi ko. So, I really think there is something wrong with the narrative rotation. Dapat si Ethereum is already around 6K. Okay, para sa akin. And bakit tong Ethereum na to? Sobrang bagal. So, ito rin yung sasabihin ko sa inyo. Ito yung narrative na aabangan nyo. Okay? And nagpakawala na ako ng 2 gem asset kanina sa Meraki na umangat na rin siya. Nag 40%, 30% na siya. Pero if we will go back a little bit like 1 week ago, this made already 7x or 8x already. Hindi ko siya sinakyan nung nakita ko siya. Inisip ko kasi, sabi ko, parang parang baka bigla bumagsak yung market tapos boom, alam mo yun, mawalan na naman ako. So, yun yung sayang. 8x na naman sana ako. Pero I really think this asset is not yet that, like late pa. Makikita nyo to sa iba't ibang influencer. Hintay lang kayo mga 1 week. Kung aangat pa yung market, pag-uusapan na nila to. Okay? So, pinakawalan ko na siya sa Meraki. Okay? So, yan sila Crypto Banter. Pustahan tayo, pag-uusapan nila to. Kasi, ito din yung asset na nagbabayad ng mga influencers pag nagkakaroon siya ng significant move in the market. Pero I really think this is going to be the counterpart as well of virtuals for Solana. Okay? And to mind you, okay, baka nalilimutan mo, virtuals is already partnered with Solana. Okay? So, AI agents might come back really hard, but the question is, who's gonna be the next virtuals? I'm not saying like virtuals is already out of the picture, pero virtuals is already primed. Kumbaga, pag tinitingnan natin, primed na siya. Okay, the question is, who's gonna be the next? Yan yung maganda. May clue na kayo eh, may clue na. So, the deal is, there's no fresh races in the spotlight. Kumbaga, walang mga bagong asset talaga na masasabi ko, uy, mamaya pa lang i-release, mamaya pa lang i-relisting. Alam niyo, hindi ako ganong kind of gem hunter. Okay, ako, naghahanap ako ng gem hunt pag nasa putikan na tayo. Doon ko masasabi sa inyo na, ito, gem to. Ito, gem to. Kahit lumang-luma na siya, tapos biglang nasa ilalim, tapos mamaya magkakaroon ng 3x, 4x, 5x. It's a really good profit take, kumbaga to take advantage para mag-take profit sa mga ganong asset. Kahit hindi na maganda yung fundamental or even wala naman siyang recent news. Diba? Ganun yung ginawa din natin sa iba't ibang assets katulad ng sa XRP, di ba? So, maraming hindi nagtatalk about sa XRP. Tapos nung pinag-usapan natin XRP, blah. Okay, in-explain ko sa inyo. Okay, even though na pinag-uusapan ni XRP,
sinabi ko pa rin sa inyo, bakit siya gustong pag-usapan? Okay, bibigyan ko kayo ng mas malalim na fundamentals and sentimental about XRP. Binigyan ko kayo ng 5 or actually 4 na video lang na nagdidig deep sa XRP kung bakit dapat kayo lumayo ng konti sa XRP kasi nagfo-focus na kayo sa isang maliit na asset na may mas malaki pang asset sa labas niyan na potential. So, same thing with the XMR. Nung sinabi kay XMR, nag-pump yung XMR. Hindi man sobrang laki ng pump ng XMR, pero ang sinasabi ko kasi is the real utility na tinatawag na talaga magsaserve para sa mga tao instead of the institution. Nagigets nyo? So, parang ganun yung takes ko when it comes to finding the gem or the next gem, no? So, for the strategic moves, okay, watching for dominance and slowdown sa 62%, okay, medyo nahihirapan na kayo mag-catch up, mabilis ang mag-switch ng topic kaya dapat di kayo nag-skip ng video. So, you stick around, okay, patayin nyo yung short mindset nyo na mababang attention span. Kasi dito may value. Papakita ko sa inyo lahat ng mga nababasa ko at nakikita ko. So, projections natin, yung altcoins natin are likely to have a weaker short term. Weaker lang siya for the short term, okay? So, hindi po. Si John Michael Carlos, hindi po. Okay. So, with the Ethereum bearish vibe could actually give you a bull traps. Okay, so mag-iingat lang tayo. Okay, according to this document, analyst is saying like mag-ingat tayo sa BTC Ethereum assets. Okay, so also there is a sentiment shift, no? Give me 1 sec. Wait lang, inom lang ako kape. Okay, so the sentiment shift, okay? Yung mainstream voices natin or yung mga influencers natin or analysts dito na nag-hype ng BTC and Ethereum as a family legacies against the debt woes. Okay, yung ano ibig sabihin nun? Yung mga nangyayaring stuff and shit, okay, sa crypto, okay, lumalabas na naman yung mga news na ito is the financial literacy, financial change, nagbabago ng buhay mo, etc. Blah, 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 parang ganon. Okay? So, marami din nagtitake advantage na umutang sa mga bangko kasi tingin nila yung bangko mawawala na rin yan, magta-transfer na yan sa blockchain. So, ibig sabihin, yung mga utang mo doon kakalimutan. Thank you na lang. Kumbaga. So, dito, totoo na. So, malay mo, diba? Hindi natin alam yung future eh. Umutang ka na ngayon. Umutang ka na ngayon. Okay, pero i-mitigate mo pa rin. Baka kasi hindi mangyari, no? Hindi ko sinasabi financial advice to, pero sinasabi ko lang, okay? Sinasabi ko lang naman. Malay mo naman, diba? Ayan, so kita na ba? 51 likes and yan. Okay, 51 likes and 42 shares lang. Free document tayo, okay? Yan. Don't miss out. Okay. So, bakit ko sinasabi yon, Sir Oso? Parang sure na sure ka, mamaya umutang ako ng 3 million dito, ha? Hindi ko sinasabi na sure ako, okay? Pero, with the debt, recently, ang daming utang for some reason. And the utang is not coming from the poor people. Okay? It's coming from the different bigger class. Malay mo, di ba? 2028 probably would be AI crash. You know, like, pero 2027, no? Just to like cover up, the biggest cover up ng mga mayayaman is to bigyan kayo ng chance, alam mo yun, sasabihin nila sa inyo, ganoon naman si Satan eh, guys. Okay, so eto, explain ko sa inyo. Sa Bible, si Satan, hindi yan gagawa ng masama. Okay, ng agad-agad. Okay, sasabihin niya muna sa'yo na, oy, ito yung masama, ha. Sabihin niya, itong apple na to, may lason yan. Okay, pag kinain mo yan, mamatay ka. Okay, pero maging Diyos ka. Parang gano'n, sasabihin pa rin niya, may lason yan. Ikaw, takam na takam ka pa rin sa apples, di ba? Gusto mo talaga. Di ba gano'n din naman tayo sa buhay, di ba? So, pinapakita na sa atin yung mga demonyo sa Hollywood, 'di ba? Nagsasayaw sila,
They're spreading the different kind of genders, okay? I'm just letting you know ha, okay? Wag mong magagalit. Legit lang yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Legit lang how it manifests. Okay? So, ang sinasabi dito is with the cryptocurrency, they are already revealing that you can already implode yourself to death. Parang ganon. Because they're ditching the banking system. Okay, sige, sabihin natin 2 years from now, Sir Osa, babalikan ko to pag to hindi nangyari. Okay, sige, 2 years from now, makikita nyo that there is a full adoption of blockchain. Then there will be a mistake. Sasabihin nila kuno na mistake. The AI mess us up. Okay? Na si AI kinuha niya lahat ng pera natin. Hinak tayo ni AI kahit hindi naman. Okay? It's just that the irresponsibility of the bureaucracy, pati yung irresponsibility ng mga elitista na magpautang ulit at mangutang. Okay, sila lang yung mangungutang. Wala nang mahihirap na makakautang dito sa point na to. Okay, pero dito sa point to na ngayon, okay, I'm not saying na go ahead, pumunta ka sa bangko mamaya pagbukas ng ng bangko niya. Hindi niyo sinasabi ko. Ang sinasabi ko is to take a look at the potential. Okay? Naipit ka sa ina. Hindi ko naman sinabi bumili ka ina eh. Wala ka dyan. Wala ko sinabi bumili ka ina ha. Ang sinabi ko, okay? Sinabi ko, potential gem. Okay? And this is a future asset. Okay? So, this is parang sa ina is parang bumabalik lang tayo doon sa potential na pero pwede pa ba ito i-hold pa ba natin, etc. Something like that. So, tulad yan sinabi ko. Okay, let's talk about this. Yung sinasabi ko sa inyo about the sentiment shift. Yun yung nangyayari, guys. Okay, konti na lang. 51 viewers lang tayo, guys. Bibigay ko sa inyo tong document na to. Okay, magre-request lang kayo dito sa document na to. Okay, so tulad nga ng sinabi ko. Okay? Yung mga utang natin, lumuloban na siya eh. O hindi pa naman siya hitik na hitik. Siguro probably by the end of 2026 marireveal na to. Okay, sabihin nila, ang dami nating utang, boom. Financial crisis ulit, tapos biglang 2027 kala natin recovery. Konti na, recovery na ng konti, biglang AI regulation kasi may nangyaring AI hacking, etc. AI know how to hack already. Tapos nagsi-self-maintain na sila, which is very not allowed supposedly, but Fujitsu is doing it, diba? So this is crazy. So sinend yan ng fiancé ko na yung Fujitsu, diba? Fujitsu article rather, hindi ko sinasabing yung Fujitsu mismo gumawa. Okay, I saw a Fujitsu article that was sent to me by my fiancé just to correct quote and unquote, baka sabihin fake news. Okay, na nagsi-self-maintain na tong mga AI na to. Okay? So, now, with the strategic activity, okay, move on na tayo sa ibang topic. Yung market watchers natin, sinasabi nila na yung Bitcoin dominance natin is going to rebound. That's very evident. Sinabi ko din sa inyo. Okay? But putting the squeeze on altcoins is another thing that we have to talk about because majority of us are already in alts na right now, diba? Kasi ako nagbenta ng BTC around 121. Okay, napaga siya 121, nag 123 siya pero ngayon nasa 118 na siya, bumabagsak ng 160, 117, etc. But it's okay, it's fine. You know, we were able to take profit above in order to really just buy new assets but not like to bag more new yung previous assets. So, I explained this with Meraki. Ano yung sinabi ko sa inyo doon? Yung mga nasa Meraki dito, pwede kayo mag-comment. Sabihin nyo mali yung sinabi ko ha. Okay, so sinabi ko na you ditch your old wallet. Just let it go. Let it happen. So, 46 viewers na tayo, 51 views lang, and 42 likes and 30 shares. Mayroon na tayong 16 share. Share nyo lang sa Facebook groups. 3 Facebook groups lang yan. Mabilis na yan. Okay? So, tulad nga sinabi ko sa inyo, okay?
Patapos na tayo ha. Pag hindi pa ito nag 51, 42 likes, hindi nyo makukuha itong document na to for free. And my documents actually help a lot of people in terms of navigating their position in the market. Okay? So, tulad ng sinabi ko, maraming nagsasabi na magkaroon na daw ng tinatawag na dynamic shift. Okay? So, this dynamic, unfortunate for Ethereum's fanatics, itong mga Ethereum Pro, nung sinasabi nila na babagsak, ako sinabi ko, hindi, aangat to. Aangat na to, you can long, sinabi ko rin yan dun sa Meraki. No one is trying to listen. Okay, nauuna yung takot. Tapos ngayon, nung umangat na siya, sinasabi, hindi yan babagsak. O sige, di good luck. Okay? So, I'm giving you chance to rethink. Okay, so sabi ko Ethereum to 3,200 Ethereum. Long pause, sinabi. So, ito yung sinasabi ko. From 2000, paano ba? July, ito. So, from 2,500, everyone's saying na hindi yan naangat, etc. Okay, sabi ko, hindi, 3,200 per Ethereum. Oh, nangyari nga to 3,200 per Ethereum in just 1 week. No? In just 1 week, we were able to see it. 3,200. Tapos yung shot call. Okay? Long pause. Okay? Yan. So, ito na. Okay? Wait lang. Yan. So, ito na. Let's go back here. Dito tayo. Yan. So, ito. Kung papakinggan nyo to, 2 minutes lang to. 2 minutes. Sobrang dali lang na itong 2 minutes na article na to. Okay. So, yung mga tao sinasabi nila, take profit na tayo kasi magko-August na, blah, blah, blah. Okay? So, tatarin nyo yung chat nga pala natin ng 3. Yan. Big shoutouts kay Mang Pepe, pati kay Reynold. Dom Crypto, big shoutouts. Okay. Pati kay Mark Cabral. Tatarin nyo yung chat natin ng 3 para mag 50 viewers may get na tayo. Okay? So, yung take profit natin, the question is, totoo ba? Okay, so nakita niyo naman sa screen natin merong mga buzz, may mga buzz na yan, nasa meron na naman global sovereign bond, etc. I think we're trying to boost the US dollar again for some reason, for a quite some time only. We have to really take care of our assets around the first to second week of August. Okay, anything that spikes a lot of fear, you take advantage of it. Okay? So, bakit po nag-drop si BTC? I already explained this. Because of BTC dominance going up while the BTC is trying to do sideways. Okay, so fundamental mix na to is Bitcoin dominance. Eat shit. Okay. So, baka kasi hindi niya nagigets. Okay. Ito na. Sige, bibigay ko na sa inyo para hindi ko na-explain na. Ilang beses na natin to pinag-uusapan dito sa live. Okay. So, yan. Okay. So, tulad nga sinasabi ko sa inyo. Nahihinto yung topic natin. Okay. Ito yung insights natin. Okay, hindi ko sinasabing sure ako na insider to, pero ito lang yung sinasabi ng insider na nakikita ko at sinasabi niya. Okay, so sinasuggest niya na there is a mainstream plug point to a fork in crypto sentiment. And ibig sabihin nun, marami na tayong transfer of money or liquidity from traditional to crypto while staying in the traditional. So paano yun? Sir, also, paano nangyari yun? Kung yung pera nasa traditional, paano nakapag-participate sa crypto? Tokenization. Okay? Marami na tayong tokenization, hindi nyo lang nakikita. Hindi lang sinasabi. So, recently, China is also doing it. Okay? They are the first one to be able to, okay, have a very clear regulation. Okay? With the help of Binance, probably. But I'm not gonna say that I'm very sure. But this is just like kurkuro lang, chismis lang to. Yung sinasabi ko sa inyo na na tingin ko is because of Binance, kung bakit natin na-attain talaga tong tinatawag na regulation for Asia. Okay, and that is very good fit for Asia.
'Di ba? Nung last time sinabi ko rin sa inyo na yung traditional asset natin na circle, 'di ba? Yung circle, naalala niyo pagkakasabi ko circle, 'di ba? Just to like really remind you at maalala niyo tong word na to na circle, okay? Yan, na nandito sa ano natin, 'di ba? Sinabi ko to sa inyo, guys. Okay? And nung sinasabi ko to around July, dito, around July, umangat tayo. Same thing lang din naman nung nagla-live tayo nung July 9, 'di ba? Bagsak lahat, everything nung sumunod na araw. Tapos yan, doon na natin siya pinag-usapan. Pero pinag-usapan din natin yung circle around first week of July. So pagpalo pala ng July, pumasok tayo sa topic ng circle internet group. Okay? So why? It's because this is the stablecoin provider of USDC, no? So USDC tayo. Ito yan, USDC, kamukha ng move ng circle. Okay. So makikita niyo yung market cap natin, bumulusok siya. Okay, hindi ba kayo nagtataka? Dapat nagtataka kayo nito. Bakit ang daming umaangat to? Pero yung market natin overall is like somewhat trying to be negative, no? Diba? Makikita niyo to eh. Okay? Ako, ba't di nyo gusto yung pag-usapan to? Mas gusto nyo pang pag-usapan yung ibang bagay. Okay, so yan. Buti nakapag-menta na rin tayo niyan, Kat, na dilis sa Atasha. So yan. So market cap of USDC. Okay, so dito nyo sasabihin na, Sir Osa, bakit angat to? Diba? Pero walang perang nangyayari sa crypto. It's because nga, ito yung sinasabi ko, the safest way to really make money in cryptocurrency is to lend, borrow, and of course, send money. And play around with crypto fiat or the stablecoin na tinatawag. Okay? So, the thing is, yung rivals natin, okay, they're eyeing for the gaps. Okay? Ano ibig sabihin nun? Kung saan man yung gap ng mga assets nila na tinagang, sabihin natin okay? Sabihin natin, gustong-gusto nila ng, sabihin natin, yung importanteng asset naman yung, sige, kunyari si Say. Ang hinahanap nilang gap is dito. Okay? Sabihin natin, okay, the potential retracement for 4-hour time frame. Sige, this is the best time to buy, sabihin natin, because we are there. Okay? Pero may mga tinatawag tayong gaps kasi na hindi masyadong nakikita right away. So ito yung tinatawag natin na this one, gap. Okay, gap dito. Okay? Pwede yan sumundot dyan, and that's gonna be your best dip bago tayo umangat. Pero sideways, potentially, pwedeng mangyari to. Ganito yung mangyari pagkabagsak, 'di ba? Biglang boom, boom, boom. Kumbaga magtatagal pa siya buong August hanggang September, pero puro sideways. Pero mapupuno tayo ng baga takot. Okay, mapupuno tayo ng takot dito kasi nag-dip siya sa moving average eh. So yung mga walang alam masyado sa technical analysis, hindi natin sila masisisi, pero choice nila yon na walang alamin masyado, na ang place na laging malapit lang sa moving average, sa ilalim lang ng moving average at nagtatagal na nagsa-sideways, pero meron kayong trend line na paangat, okay, sa ilalim, kumbaga higher low, is giving you a signal na we are going to break the head. Kumbaga, yung tinatawag na break of structure. Okay? So, doon mangyayari to. Okay, doon natin masasabi na, okay, this is magwawala tong asset na to, magwawala to, dediretso to. Okay, or pwedeng i-take lang natin ulit yung liquidity since hindi natin siya nagawa. Okay, take the liquidity. Pagka-take liquidity, bigla tayong babagsak. Pwedeng mangyari yon. Okay, by the second week, third week, or fourth week, even fourth week of August, tapos buong 30 days, wala tayong magandang mangyayari sa September. Tapos October, probably recovery. Then November, probably we might be able to see, which is the repetitive action or resonance action na nangyayari back in 2024. I'm not gonna say like I'm very sure, but I am just letting you know the potential of this market. Okay, this is just merely price action, no? Hindi ko naman sinasabing, sure talaga ako, ito yung mangyayari, etc. But I'm just letting you know the price action. So, the bets, okay? The bets are leaning towards short-term dips. Okay, if may short-term dip, ito yung nakikita ko, sentimental, okay?
gusto nila i-take advantage 'to. Gusto nilang bilhin yung mga ganitong assets. Okay, hindi ko sinasabing sure yung say, et cetera, pero yun yung mga malimit na tina-target na asset kasi nga merong tinatawag na umiikot na pera. Okay, umiikot lang yung pera doon. Okay, so dito pinredict din natin. Suwi, nung nagdito tayo, sinabi ko sa inyo na hindi to aangat pa agad. Diba? Sinabi ko yun sa inyo, hindi pa to aangat. Why? It's because we have a very clear fundamental play here na kung umangat man to, hahabulin niya lang to itong trend line natin na to because of this repetitive action. Siguro ito, sige, mag-dip siya konti ngayon. Okay, ang next move nito is ganyan. Saka tayo babagsak. Okay? Saka tayo angat ng todo. Okay? Pero mas saglit na lang tong down na to. Mas saglit na lang to. Maniwala ka sa akin. Saglit na lang tong down na to. Hindi kasing haba na ito. Okay, why? It's because ito nga, sobrang haba. Saglit na lang to. Okay, ito, saglit na lang to. Pero yung magiging potential upside natin, baka pwedeng umabot to ng 1 year. Hindi ko sinasabing sure ako. Pero tulad nga sinasabi ko, this is price action. This is basics of price action. And I'm just telling you the basics of basic ng mabilisan kasi nga hindi kayo makapag-stay sa mga ganitong topic. Gusto nyo mabilis ko ibibigay sa inyo. So, why is this very important to know? The news, everything that I gave you, especially this one, okay? Bigay ko sa inyo yung link na to, basahin nyo na lang. Mas matututo kayo kung basahin nyo. Yan, bigay ko sa inyo. Okay? So, basahin nyo. Walang gusto magbasa ng ganitong link. Bakit? It's because ang liit niya tignan. Tapos sobrang, ewan ko, gusto naman yung dev na ito. Ewan ko nangyari sa dev na to. Hindi siya mag-load ng maayos or baka internet ko lang. So, yeah. Basahin niyo yung link na yan. Bigay ko na rin sa inyo. Hindi tayo nag-51, naaawa naman ako. Na hindi tayo mag-51 tapos wala tayo 42 likes. Okay? Yung shares natin huminto sa 21. So, yeah, malayo pa tayo pero patapos na ako eh. So, for the newcomers, okay, huwag kayo pa FOMO ha. Okay? Pag nararamdam niyo yung FOMO, siksikan niyo ng knowledge. Okay? Magbasa kayo sa news. Magbasa kayo ng mga news. Okay, pag nafo-FOMO pa rin kayo at nakikita niya na yung mga news natin pare-parehas lang, okay, that should give you a signal na do not get in. Okay, ganun lang yan eh. Okay, pag lalong na-boost yung FOMO nyo, pag nagbasa kayo ng news, okay, it means yung FOMO mo is retail. Okay, okay, so eto na, sasabihin ko sa inyo. When big media, names like sabihin natin yung mga CoinMarketCap news, ano pa ba? Ito tong news outlets na to. Okay, ito yan, yung mga yan. Okay, so pag yung mga yan, okay, they are preaching buys. Okay, pinopomo kayo. It's often due to the hype peak already. We're peaking. Okay, so I've been teaching you guys this kind of strategy. Diba sinasabi ko naman yun sa inyo. I want you guys to read between the lines, okay? To discern, okay? Sa mga sentiments natin, okay? And if hindi pa rin kayo makapag-discern, may mga tools tayo katulad ng CoinMarketCap, di ba? Pwede nyo i-take advantage na mga news tools katulad na ito. Ayan, sentimental tool, okay? And it's saying us na hindi natin kayang umangat. So, tignan natin kung mag-reset siya sa fear. Mas maganda makapasok tayo ng fear ulit. At least man lang around, sabihin natin, 30 siguro masaya na to. Okay? So, ito yung sasabihin ko sa inyo. Guys, lahat ng mga sinasabi ko sa inyo, hindi siya buo eh. Okay? Kasi gusto kong mag-stick kayo sa akin. Okay, mag-stick kayo sa akin to the point na lalo na kung bago kayo, tulad nga sinabi ko para sa mga bago, dahil yung utak nyo, gusto nyo nagsuscroll kayo sa reels, nagsuscroll lang kayo sa short, hindi ko kayang ibigay sa inyo ng buo agad right away. Kaya ang natin is mala ADHD yung way ng pagbibigay ko sa inyo ng mga kaalaman dito na pero kung gusto nyo talaga matuto at magbasa ng mga documents, hindi tayo pumasok ng 42 likes, hindi tayo nag 51 views. Okay? Ginawan ko ng gatekeep, okay, yung channel natin.
Okay, ginawan ko siya ng bayad system, okay? Para hindi lahat makapasok. Why? Is because pag libre, okay, hindi ka naman pala para sa crypto, 'di ba? Kasi gusto mo lang pumera pero hindi ka ready mag-take up ng knowledge, mag-take up ng responsibility, mag-take up ng bed at maglakad, okay? Towards doon sa totoong financial literacy na tinatawag, okay? Then you will not really make money. Okay, pag ito ay narinig nyo lang sa tropa nyo, ay hindi sir, also narinig ko lang to sa tropa ko, pera daw dito. Ako na magsasabi sa inyo, walang pera dito guys. Mawawalan kayo often times, okay? Mawawalan kayo ng pera dito. Okay, ako nga 33k na yung profit ko. Bumagsak na naman, 'di ba? Nawalan ako pera. Okay? Pero okay lang. Why? It's because hindi ako nawalan ng character. Yun yung sinasabi ko sa inyo. I'm trying to build you guys some character. I want you guys to have character. Okay? In order for us to really make money, we have to have the character of a person who's a billionaire or a millionaire in order for us to really be able to handle millions and millions of money. Diba? So, without that, okay, bigyan ka man ng pera, okay, it's either yayabang ka, magagalit ka, may inis ka, masistress ka, mamamatay ka sa sakit, kasi ang dami mong pera, hindi mo alam paano i-handle, o kaya, mawala din, pumasok sa'yo, mawala din, lalo kang ma-depress, magpakamatay ka. Diba? Magaling ang Diyos eh. Alam ng Diyos kung kailan ka bibigyan ng pera. And kung susurrender ka sa Diyos, tsaka ka magbabago. Patayin mo yung character mo, yung lagi mong pagdadahilan, yung para lagi mo sinasabi, ready na talaga ako magpera, tapos hindi ka naman talaga ready. Diba? Sinisira ulo mo yung sarili mo. Okay? Tapos, alam mo yun, ready na talaga ako, tapos mamaya, bukas, hindi na naman, papahinga ka muna, sabi mo, bukas na lang ulit, pag nag-pump na ulit yung market. Diba? This is the best time for you to take action. Okay? And this might be the last time again. Nasasabihin ko sa inyo kasi I don't really know when is the last time. Last time sinabi ko, this is your last time again. And it is true. In some of the altcoins, you cannot get in already because these altcoins, okay, na mga sinabi ko sa inyo nung kamakailan, you cannot get in at its lowest already. Diba? Suwi. Diba? Binigay ko sa inyo na sobrang baba. Hindi ka na makakapasok ulit sa ganun level. Then, therefore, Sir also told you the truth na this is the last time. Tama nga, na last time na yun. Na below $1. Makabili ka below $1. Hindi na siya bumalik ng below $1. Diba? Those are just one of those few examples. Okay? So, you investors natin, this is a prime alpha for timing exits. Okay? If you are an alpha, this is your timely exit. Okay? Na makapag-kurot ka man lang ng 25%, 50% of your profit, sabihin natin, then leave the rest. Diba? Sabihin natin kung may 100 akong XRP, profited naman na ako, ba't di ako kukurot ng 25% in order to buy more dips and bottoms? Kasi nawawala na yung spark ng interest ulit ng cryptocurrency, and saan ako nakatingin? Diba? Dito yon. Simple tools that magagamit nyo, hindi nyo kailangan magbayad. Diba? Oh. Diba? Oh. Forex, XRP, crypto, prediction going down. 0. Okay, for the last 7 days, this is the last 7 days. Let's give you a last 30 days. It's going down. Okay, last time it predicted to go down dito din, July 11, nag-go down nga siya. Diba? So, this is a forecast. Diba? So, I don't know. Say, XDC, diba? So, you have to really be careful. Why? One pa dyan is, isa pa dyan ha, malinaw to guys. Nagbabalik na naman yung mga memes. And meme, we really have to kill memes. Okay? Yun yung sasabihin ko sa inyo. Majority of the memes needs to die. Okay? And even the enablers of memes, they have to die. Okay? Why? It's because it's drawing the liquidity for the real evolution. Okay? May mga companies na talaga seryoso pero wala silang investor, 'di ba? Nagbayad ng malaking marketing, hindi sila kumita, hindi sila talaga nakakuha man lang ng konti para improve yung project nila, 'di ba? Nangyayari 'yan eh, but they really need funding. Hindi sila makapag-funding, 'di ba? So, dahil nasa meme shit
token is yung ano natin, pera natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay? When you find a gem at these moments, 'di ba? Sabihin natin si Sir Oso nakahanap ng gem. O kaya ikaw na lang, sabihin natin nakahanap ka ng gem sa ganitong panahon ng crypto. Masasabi ko sa inyo, napakagaling nyo. Okay? Napakagaling nyo. At sinend kayo ng Diyos. Okay? Kasi bakit? Dito sa mga times na ito yung pruning season eh. Ito yung we're gonna be plucked out sa real deal na talaga kung saan ka talaga kikita ng pera para pumasok ka sa shit token. Pero ikaw, na may kapangyarihan ng Diyos na binigay sa'yo at in-enable ng Diyos yun sa'yo dahil hinayaan mo yung sarili mo ma-enabled. Diba? So, surrender ka kay Lord. Diba? Tinaas mo yung kamay mo. Na-unlock yung power mo sa loob mo. O ngayon, ito na. Nakakahanap ka ng mga gems. Diba? The question is, what are you going to do with it? Yeah. Are you just gonna let it be there inside you? Na sabi na nga ba, yun eh. Are you gonna be that kind of guy? Or buti na lang bumili ako. Buti na lang nag-take advantage ako. Hindi ako naghabol ng pera. Hindi ako naghabol ng shit token. Hindi ako naghabol doon sa sinabi ni Sir Oso na ganitong asset. Diba? Yun yung ine-enable ko din sa inyo, guys. You stay here, you will be able to see a lot of things. Okay? Hindi ko sinasabing you stay here because marami pa rin naman na mga ibang influencer na nagtatry i-push kayo na matuto talaga eh. Okay, this is just one of those few crypto channels or YouTube channels na nagtatry i-push kayo talaga doon sa long term. Ayoko kayo magstay dito sa channel na to. So, ito yung channel na makikita nyo, 5 viewers bukas, tapos bukas 30, tapos natuto na sila. Ay, hindi na sila nanonood ng mga YouTubers. Nandun na sila sa crypto outlets talaga. Nasa Mesari, nasa Crypto Dune, nag-a-analyze ng data, nagbabasa ng fundamentals, 'di ba? Wala na sila dito sa mga YouTubers. Wala na sila kay Crypto Banter, wala na sila kay Coin Bureau, wala na sila kay ganito. Hindi na sila kay Oso the Chismoso. Bakit? Ba't nangyayari yan? Kasi natututo sila, mas masaya kung gano'n kesa, 'di ba? Boom. So, ito na yung sasabihin ko sa inyo, recap tayo ha. Ito yung mga pinag-usapan natin. Bitcoin dominance 1. Dapat mag-play out tayo sa ibabaw ng 62. Why? It's very healthy for us to really see that. And when Bitcoin dominance is up, ano ibig sabihin nun? Diba? Bitcoin dominance up, BTC is up still, altcoins is down. Okay? Yun na, nasagot na yung tanong. Okay, Bitcoin dominance is up, Bitcoin is going down, it's gonna be dumped. Best buying opportunity soon. Diba? Yun yung sagot dyan. Next is Bitcoin's dominance up, stable din. Then stable din. Yan naman din yung iba pang assets na nasa mid cap to large cap assets like SUI. They are stable. Now, Bitcoin dominance stable, pero yung BTC natin up, okay? Everything is going up. Okay? It should go up. Okay? You don't have to worry about it much. Okay? So nakita natin dito, Bitcoin dominance stable, pero yung Bitcoin's price natin is stable. Altcoins stable. Okay? So the question is the real question is here and so on to ha, and so on. Hindi ko na sasabihin sa inyo. The question is anong natin dito? Ano yung market cap natin dito? Yun yung magandang tanong. Okay? We have to have this knowledge first in order for us to really discern. Okay? And this is the one that we've been waiting. We need the dominance down, pero yung BTC natin up. We had that small altcoin season recently, and for 1 week only. That's the funny part there. 1 week lang nangyari. Nagkaroon tayo ng altcoin season, mini altcoin season na sinasabi. Okay, we want a 1 year of altcoin season and we will never see it again. Never again. Okay, that's why I want you and I'm calling you to pick up your bed, okay, and buy real world assets. Real world assets na talagang magiging nandito. Hindi ko sinasabing the real world assets talaga. Sinasabi ko is buy real assets,
Okay? Yung totoong may resolve, may totoong may problemang nire-resolve. Okay? Or it's either nire-reveal niya yung problem. Okay? So ngayon, meron tayo 33 viewers. Yun na lang yung talaga interested nung nalaman nilang hindi nila makukuha yung document. Okay? Dito ko kayo re-rewardan sa mga panahon na to. I'm giving you the document for free even though these viewers left kasi ay hindi na tayo mag-50 viewers. Alis na ako. Walang libre. Ayan, libre. Bibigay ko sa inyo. Okay? So, recent Ethereum pump, solid but fading. Okay, i-reveal ko lang sa inyo. Tapos, pinag-usapan natin yung planned action natin. We take profits on week 2. Sinabi ko na yan sa inyo. Then, kanina lang. Tapos, ano pa ba? Oh yeah, this one, the cheat sheet. Sinabi ko na sa inyo. Okay, we want this down, then BTC price up. Okay, so, malayo-layo pa tayo. Marami pa tayong pwedeng magawa at mangyari sa crypto. Okay, that's why you have to stay more. Kung wala kayong outlet, then dito kayo sa Oso de Chismoso. Okay, I've been trying to give you everything here since 2021, losing, winning since 2021. We want this dominance. 64, mauntog tayo dyan. Maganda yung magiging tip natin. Baka ito yung mangyari sa atin. We want this. Okay, we want this move. Okay, it's either tumuloy pa siya or dumump na siya. Okay, sa end ng August. Okay, we have to really have this. Okay, so guys, yun lang. Bago kayo umalis, tagtarin nyo yung chat natin ng number 3. If nag-enjoy kayo dito sa live natin, 1 hour lang to, sinagad ko na. Pero again guys, chismis lang ang lahat ng yun. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng to ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye guys, God be the glory, and thank you so much sa mga nandito at nagstay. Yan, free document, nasa inyo na. Request na lang kayo. Okay, wala na akong magagawa. Okay, yun na lang lahat ng tulong na binibigay ko sa inyo. Wala na akong may bibigay pa. Nasa sa inyo na yung action, okay? Alright, and goodbye. Kita-kits tomorrow pa pala. Kita-kits tomorrow. Yan. Sabi nga pala, chismoso ng crypto since 2017 bull run and have been documenting my journey since 2021 at may bagong mission na gawing 100k ang 10k ng Maibo.